Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. So yung video topic natin dito mga boss idol, nakapag-order pala tayo dito sa Shopee no, ng Joson Neptune na 4 channel na amplifier. So sabihin na lang natin dito yung price niya, yung kanyang price is nasa 19,500. So madadagdagan pa yan kung once na merong shipping fee, pero kung may mga voucher kayo, ay pwedeng makalis kayo dyan sa presyo ng amplifier na ito. So bali ngayon wala muna tayong sound check dito. Bali papakita lang muna natin yung itsura po ng ganitong klaseng amplifier. So mga ka-sounds, ito yung ating amplifier. Bali okay yung ating amplifier dito dahil yung maganda po yung pagkabalot ng Joson World Electronics dito sa Shopee. So okay na okay po siya mga boss, wala po kayong kaba pag once na mag-order kayo dahil naka double carton po yan mga sir no. Yan po, dalawang karton po yung lagayan niya. So yung bigat niya dito is nasa 29 kilos. So mabigat rin siya mga boss idol. Ulitin ko, hanapin nyo lang yung Joson World Electronics sa Shopee. So doon lang kayo mag-order ng ganitong klaseng amplifier. So ayan mga boss, tanggalin na natin yung kanyang plastic dito. Ayan, makikita nyo agad yung ating amplifier dito mga boss no? Walang kagalos-galos yan. So dito sa top niya meron siyang plastic or parang plastic siya, fiber siguro ito mga boss idol. So tingnan na natin mamaya. So iangat ko muna yung ating yung amplifier dito sa kanyang karton. Bali ito na yung amplifier natin mga ka-sounds. Yan po makikita niyo dito sa kanyang top, meron siyang plastic. I think plastic talaga ito mga boss idol, hindi po siya glass. So yan mga boss, ito yung ating harapan ng ating Joson Neptune. Bali ano na ito, semi-power integrated amplifier na ito mga boss no. Yan po, no? May pagka-power amplifier siya, tapos may pagka-integrated na siya mga sir idol. Ayan. Yan po, no? Joson Neptune. So, bali check pala muna natin yung kanyang manual sa wattage niya. So, ito yung specification niya mga boss sa kanyang wattage. Yan po, basahin nyo na lang po, no? Max output niya dito sa, ayan, PMPO pala ito mga sir. 1350 watts. Pero dito tayo magbabase sa 8 ohms. So, ito yung tunay niya na wattage, no? 400 watts RMS. 8 ohms kasi ito mga sir, per channel po yan. So kung magiging 4 ohms po siya, 650 times 4 po yan mga boss. Sa bridge naman niya, so sa kada channel mga boss idol, ayan po no, 1000 watts times 2 po siya, 8 ohms. So hindi po tayo pwedeng magbagsak dito sa 4 ohms kasi 8 ohms lamang yung bridge niya sa kada niya no, sa kada side ng channel niya dito. So ayan mga boss no, ayan po, basahin niyo na lang dito. Ayan, so yung kanyang bigat dito, nakalagay dito sa manual is 26. Yan po. So ito yung susundin natin, nasa 26 kilos pala ito mga boss idol. Bali ito yung harapan ni Joson Neptune natin mga sir. So sa kabilaan niya, dito sa harap yung kanyang switch para sa bridge, parallel at saka stereo. Dito sa kabila. Tapos dito sa kabila meron din yan mga boss. Yan, no? Stereo, parallel, bridge. Dito rin sa harap yung kanyang switch. Tapos yung kanyang power switch button dito. Dito naman yung kanyang mga mic input. So may tatlong siyang mic input dito mga boss. 1, 2, and 3. Tapos meron siyang mic volume dito. Ayan. Tapos yung kanyang mga LED display dito. Ayan, DSP. Meron siyang DSP mode dito, no? Ayan, mic curve, echo, reverb, delay. Yan po. Tapos dito rin sa kabila, meron siya ditong EQ, repeat, stop. Previous, yan po no, yung mga play pause button nya, next. Tapos pwede natin siyang kabitan dito ng SD card at saka meron siyang USB. Meron na rin itong Bluetooth mga boss idol no. Ito naman yung kanyang yung kanyang bass, mid, treble na tone controls. So akala ko magkabilaan din ito pero isang lang siya no, isang set lang siya. So sa apat na channel na ito na po yung nagko-control sa kanyang tone controls no. So mid, bass, mid at saka treble mga boss. Tapos ito naman mga boss, yung kanyang channel B, channel A. Ito po yung kanyang volume left at saka volume right sa isang dito sa isang side po ng ating amplifier na ito. Tapos dito naman sa isang side niya sa B naman, yung kanyang left channel din dito at saka yung kanyang right channel mga boss idol. So dito yung ating Joson na logo, yan naka-fix na po yan mga boss. Yan po original talaga yan na produkto ng Joson no. Naka-print na talaga siya dito sa kanyang chassis dito sa kanyang harapan. At saka aluminum alloy yung kanyang harap dito mga sir.
Yan po. Dito lang po, dito sa gilid, hindi lang kayo makapaglagay dito ng screw kung once na ilalagay nyo nga sa tour case. Pero okay naman ito mga boss kasi yung ating Joson Neptune na ito is design lang naman ito pang bahay mga sir, no? Pang video okay, pang home theater. Kung gagamitin nyo din siyang pang mini sound, pang sound system ninyo, okay na rin siya mga boss idol. Tapos yung laki pala nito, isa parang ano na rin siya, singlaki siya ng Joson Earth 1.5. So sa sunod ano lang natin i-kumpara lang natin yung kanyang sizes dito sa Joson Earth kung kasing laki sila. Tapos mabigat din siya mga boss naipit nga yung kamay ko kanina sa pag dito. Sa pagbuhat kasi mabigat po siya mga boss idol. Yan po na ulitin natin yan, DSP 24-bit. Yan po mga boss, abangan nyo na lang yung ating mga sound check dito. So marami tayong vlog na gagawin dito sa ating Joson Neptune. So punta naman tayo mga boss idol dito sa kanyang likuran. Bali meron siyang dalawang fan dito, no. So sa kada channel dito mga boss, meron po siyang apat po na saksakan ng speaker. So mga speaker terminal, dito po sa channel B, ayan po, meron po siyang saksakan dito ng speaker para sa speak on. Tapos dito sa kabila may binding post po siya dito, no. Tapos 4 to 16 ohms din yung kanyang dito, yung kanyang impedance. Dito naman sa kabila sa channel A, same lang din naman mga boss. Yan po. Para sa speaker po ito, yung kanyang speak on. Tapos dito naman is yung kanyang binding post din, no. So nasa rin to, 4 to 16 ohms din mga boss idol. Sa input na naman gagamit kayo dito ng XLR or PL, pwede kayo dito. So left and right lamang dito yung kanyang audio input, no. So bali isa lamang siya kung ikuha natin, no. Akala ko dito is may audio input siya sa kabila, may audio input din siya dito sa kabila. Pero isang input lamang po siya na right and left mga boss idol. Tapos dito naman sa kanyang line output is isa lang din yung kanyang yung kanyang line output dito, right and left din yan. So yung kagandahan din dito mga boss sa kada dito sa channel A dito at saka sa channel B mga boss, meron po siya ditong bridge. Pwede tayo dito magkabit ng dalawang speaker, no. Isang speaker dito sa kabila, bridge impedance niya is 8 ohms, tapos dito rin sa kabila, no, 8 ohms din na speaker yung pwede nating i-load dito. So kalabasan dito, dalawang speaker na rin yung magagamit natin pag nag-bridge mode tayo dito sa ating amplifier na ito. Yung kanyang saksakan dito, naka 3 pin po yan. So bili na lang kayo ng adapter para dito mga boss. Kakaiba talaga yung design dito ni Joson Neptune. Ito po mga boss idol, nasa labas na po yung kanyang heatsink. So yan mga boss, no, kada channel po, ayan po yung kanyang heatsink. Ganun rin yan sa kabila mga boss. Ito rin po yung kanyang heatsink. So maganda na rin mga boss idol yung ganitong klaseng amplifier dahil po meron na siyang USB, plug and play na lang po kayo mga boss. So hindi nyo na din kailangan dito ng mga processors dahil po meron na siyang tone controls dito. So lagyan nyo na lang mismo ng mga speakers, mga passive speakers, maganda ditong isalpak mga boss idol. So sa halagang 19,500 mga sir, okay na rin po ito para naka dual amplifier na rin kayo dito sa ating Joson Neptune. So mga boss idol, subukan lang natin na isaksak yung ating amplifier dito. On lang natin. So meron po siya ditong mga LED display dito, no. Yan po. Yung mga niya dito, yung mga level meter niya mga boss. Yan po dito rin sa kabila. Meron siyang ilaw dito sa loob. Kaya pala nilagyan po nila ng dito, ng transparent po dito na plastic. I think plastic ito mga boss, no. I-correct na lang ako kung plastic ito, pero parang plastic kasi yung ko dito eh. Pag kinatok natin parang plastic siya. Yan po. May LED light pa may LED light pala siya dito sa loob. So ayan mga boss idol, no. So abangan nyo na lang dito yung test natin sa amplifier. Tapos po sa sunod na lang natin na muna buksan po yung amplifier na ito. Sa mga kasals, hanggang dito na lang muna yung video topic natin. Sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.